magandang araw sa inyong lahat mga katiit. So welcome dito sa ating channel. So for today's video, mayroon tayong isang area na kung saan ating tinitingnan kung mayroon ba ditong mga possible na mga sign o palatandaan ng isang treasure. So dito mayroon akong isang bato na napansin. So ito ay kakaiba. Okay? So basically ay para itong isang isla. So dalawang sapa sa gilid. Meron dito sa right side at meron din sa left side. So inuna ko yung left side mga katiits. So dito sa left side nga ay napansin ko itong isang batong ito. So basically yung aking nakita dito is yung kakaibang formation at yung nakalagay na mga butas. So yung butas na tinitingnan natin dito is yun yung mga butas na kung saan mga man-made yung may gawa. So mayroon siyang mga disenyo sinadya sa mga katiits na parang nilagay. Tapos dito ay para na itong naging treasure mark. So dito na yun mga katiits. So ito yung una kong napansin. Okay, yan o. So ang ibig sabihin yan mga katiits, pagbaon dito sa may gilid ng creek. Kung ating mapapansin, yung kanyang butas ay nakalagay dito sa bato. Ano siya mga katiits, nakatayo. Kung baga, nakatayo yung kanyang butas. And also, nakatingin dito sa may left side. So dito ay pinuntahan ko yung likuran. Baka mayroon tayo dito mapansin na mga sign. So basically, yung nakita natin, isa lang yung treasure mark o unang sign. Yung coordinate sign yun mga katiits, kumbaga pangalawang sign doon sa main sign. So hindi pa natin nakita yung main sign. So dito nga ay ating pinuntahan itong likuran. So tayo ay nagtingin-tingin sa mga puno. Okay, so itong mga puno, ito yung magandang area na magandang hanapan ng mga sign. Kasi yung tubig dito ay hindi malakas. So, unlike doon sa mga creek na malakas yung tubig, yung kulay ng mga bato ay iba na. So yung mga bato doon ay magdi-dislocate. So yung mga inilagay nila na bato ay hindi na maapunta doon sa pinakalagayan. So parang dislocate mga katiits, so mahirap na yung i-remap. So dito ay nagtingin-tingin nga tayo. Okay, so dito mga katiits, mayroon akong napansin na isang bato na may nakalagay na maliit na marker. So isa siyang letter T, yan o. Di ba? Letter T. So ito na yung main sign na hinahanap natin. So hindi siya malaki, maliit lang. Kumbaga mahirap itong hanapin. Unlike doon sa mga sign na nakita natin na malalaki talaga mga katiits. So dito ang ginawa nila ay maliit lang. So hindi lang may kalakihan, pero klarong-klaro napaka-accurate yung kanyang pagkati. So ibig sabihin tunnel dito mga katiits. Mayroon ditong possible na tunnel. Okay? So ito. So yung kanyang karakteristik ng creek kakaiba. Meron ditong falls maliit, tapos yung kanyang bagsakan ng tubig ay para siyang sinimento, para siyang simentado mga katiits. At mayroong mga bato na mayroong kakaibang formation. So dito ay nakakapagtataka mga katiits yung mga bato dito. So ito yung mga magagandang area na hanapan ng sign. So dito ay tingnan natin na maigi itong T. Okay, so yung T ay nakaharap. So ibig sabihin tunnel. So dito hinaharap natin yung coordinate supporting sign. Yan o. So dito na natin nakita yung supporting sign. So ano ba yung supporting sign dito mga katiits? Dito kung ating mapapansin, meron siyang dalawang butas. Okay? So para siyang mata. So nagiging mata na ito mga katiits. So yung ibig sabihin is nakatingin siya doon sa tunnel. Possible na nilagyan ng tunnel. Okay? Yan o. Pointing to treasure. Letter T. Kung baga kung ating i-combine yung dalawang sign mga katiits, yung dalawang butas at saka mata, kung uunahin natin yung mata patungo doon sa T,
yung magiging kahulugan nito is pointing to treasure. Yung dalawang mata is pointing. So nakatingin. Tapos yung T is treasure. Okay? Treasure in tunnel. Okay, so yun yung mga basic na ibig sabihin niyan mga T. It's T. Pointing to treasure in tunnel. Okay? So yan yung mga magagandang sign na ating makikita kapag tayo ay maghahanap ng mga sign. So dito, try nating i-observe yung lahat ng mga bato. Kasi hindi lang iisang bato yung kanilang nilagyan dito mga tits. Minsan, mayroon silang panligaw. Mga ano lang mga tits, mga sign na kung saan wala silang intensyon na pagbaunan ng treasure. Kung baga, ang purpose nila ay pangligaw lang ng mga treasure hunter. So dito nakita na nga natin yung pinaka main sign, yung letter T tapos pointing to treasure. So napakaganda nito mga tits kasi bihira lang tayo makakita ng ganitong sign. So itong bato dito sa harapan, ito yung aking napansin. So ito yung harapan ng T. Okay? So harapan ng T, ito yung kakaibang bato. So dito, kung ating mapapansin, meron siyang kakaibang mga formation. So yung kanyang mga puno dito, yun yung mga puno na mga treasure mark na puno. Yung mga puno na kahit doon sa sapa sila tutubo ay magsusurvive pa rin sila mga katits, ano? Kasi maganda itong mga puno mga katits kasi hindi unlike doon sa mga ibang puno kapag sa sapa tutubo mamamatay. So ito yung isa sa mga puno na tinanim ng mga Hapon. Okay? So napakaganda ito mga katits. So, napakaganda nitong mga palatandaan na sign kasi para positibo talaga mga katits yung ating tinitingnan. So dito lang tayo makikita sa mga area na maraming history mga katits. Okay? So kapag may maraming history, marami itong mga sign o mga palatandaan. Meron din tayong makikita na mga sign na mga man-made na ang paghukit nila sa bato ay walang kahulugan mga katiits, kundi nilagyan ng nila ng mga design. Okay? So piling-pili lang din yung mga sign sa bato na mayroong treasure na nakalagay. So dapat alam natin yung mga sign na mayroong treasure. So mga basic na sign mga katiits, so isa na doon yung mga arrow pointing to the left side, pointing to the right side. Yun yung pinaka basic ng mga ibig sabihin ng mga mayroong pagbaon. Tulad nito, yan o. Diba meron siyang butas sa ibabaw na kakaiba. O diba? Tapos dito natin titingnan sa kabila, napakabilog, para siyang itlog. So ang ibig sabihin nito pagbaon. So dito sa areang ito, mayroon sila ditong ibinaon. So sinadya nila ito mga katiits, ano, para ito yung babalikan nila yung treasure mark na bato. Para pagbalik nila dito ay hahanapin nila itong malaking bato. Okay, so dito mayroon pang short distance. Dito may short distance. So ibig sabihin yung treasure ay makikita natin doon sa unahan. So ito yung sukat na ating susukatin. So treasure hunting measurement from inches into meters. Halimbawa 5 inches, 7 inches. Yung 7 inches ay magiging 7 meters. Okay? So dito ito yung paghukay o mga indicator ng tunnel. Diba mayroon tayong nakita na tunnel na sign kanina. So ito na yung mga indicator ng tunnel. So ito na yung isinasabi natin na mga sign na nakalagay sa iba't ibang bato na nagsasabi ng mayroong pagbaon na nakalagay sa tunnel at mayroon ding main sign na letter T. Okay? So yun lang mga basic na
pagbaon at patakaran kung paano natin i-decode at i-remap yung mga sign na nakalagay sa mga bato. Okay, so yun lang mga katiits, ano? So napakagandang areang ito mga katiits para hanapan ng mga sign. So huwag niyo kalimutang subscribe and like sa ating video mga katiits, dahil marami pa tayong mga kakaibang sign na ibabahagi sa inyo about sa legendary Yamashita treasure na hindi natin alam na baka mayroon tayong mga sign na makikita sa ating paligid. Okay, so tulad dito mga katiits, oh. Di ba? Kakaiba. Tapos dito treasure mark. Okay, so yun lang mga katiits. So maraming salamat sa inyong panonood and don't forget to subscribe.